I would like to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This is, I spent a lot of nights alone crying, trying to figure it out. And, I still have a lot to figure it out, but, I thank Him for covering me. Kokogo, ang pinakabatang Amerikano na nanalo sa isang US Open mula nang gawin ito ni Serena Williams. Noong siya ay 19 na taong gulang pa lamang, noong 2001, ay hindi nag-aalinlangan na ipahayag ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa publiko. Ngunit tila gusto ng liberal na media na kalimutan ang anumang sanggunian sa Diyos. Ito ang eksaktong ginawa ng ESPN Sports Center sa kanilang post tungkol kay Kokogo sa dating Twitter. Nagtuwang-tuwa si Kokogo habang nagpapakumbaba upang manalangin. Ngunit ayon sa Sports Center, siya raw ay nagmomomento lamang at ini-enjoy ang kanyang unang Grand Slam title. Sa kabutihang palad, agad itong pinabulaanan ni Tony Dungy, isang matapang at makajus na lalaki na dating head coach ng Tampa Bay at Indianapolis Colts. Agad niyang ipinaalala sa ESPN na hindi si Kokogo ay nagmomomento lamang kundi siya ay nagdarasal. Kailangan kong ibalita sa iyo, Sports Center, ngunit hindi nagmomomento si Kokogo sa oras na ito. Siya ay nagdarasal, siya ay bukas na bukas tungkol sa kanyang Kristiyanong pananampalataya sa nakaraan, kahit mukhang malinaw kung ano ang ginagawa niya dito. May isa pang individual na nag-tweet na bakit hindi ba pwedeng pareho sa kung ano ang ginagawa ni Kokogo at sinagot ito ni Tony. Bakit hindi ba pwedeng pareho? Ito ay isang magandang tugon ni Tony Dungy. Hindi may tatangging hindi alam ng ESPN na nagdarasal si Koko, ngunit pinili nilang huwag itong banggitin sa kanilang report at isang malinaw na konklusyon na hindi nais ng ESPN na kilalanin ang ating Panginoong Diyos sa kanilang platform. Ito pa ang video patungkol sa interview ni Kokogo. Finally tonight, from a spectator in the stands to a champion on the court, what a journey for Coco Gauff with a tribute to faith and family. Coco Gauff making history at 19. On Saturday, becoming only the third American teen to ever win the U.S. Open, the youngest since Serena Williams won at 17. At the trophy presentation, Coco opened up about her faith. I don't pray for results. I just ask that I get the strength to give it my all. Reflecting on her journey to this moment. My dad took me to this tournament, sitting right there watching Venus and Serena compete. And what would she tell that young girl today? Never give up on your dreams. I mean, that girl would be jumping even higher and crazier if she knew this would happen. And I think the biggest thing I would tell her is keep dreaming and keep believing. Anong kamanghamanghang paglalakbay, ngunit nakakalungkot ng isang kumpanya tulad ng ESPN ay hindi man lang nagpapahalaga sa pananampalatayang ito ng batang babae sa ating Panginoong Diyos. Ngunit agad itong nagpo-promote ng iba't ibang uri ng sensualidad at mga woke na ideolohiya. Naging ganap ng walang Diyos ang Amerika, kahit maaring ituring na nakasusuklam ang pagkilala sa mga bagay na obserbasyon sa mga taong kinamuhian. Ang katotohanan na si Jesucristo, ang Diyos na naging tao, ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Ito pa ang video. It's joy, but is there like a release of tension, a release of that pressure? I would say more so joy than relief. I would think in the past it would have been more relief than joy, but I think with all the growth and maturity I've done, it's definitely more joy than relief. Yeah. So many beautiful moments. I think a lot of people wept when you got down on your knees a couple of times and you were clearly saying a prayer. What were you saying in that moment? I was just saying thank you, and I understood like all the tough times were just to make that moment even sweeter. I think if it came easy, I wouldn't feel as appreciative as I did in that moment, clearly. Sa likod ng bawat bata na makadiyos ay mga magulang na may takot at nagdarasal sa Diyos. At muli, itinuturo ni Coach Tony Dungy sa kanyang tweet, mabait na bata, maganda ang upbringing ng kanyang mga magulang sa kanya. Saludo ako sa mga magulang, oo, magaling sila. Nabasa ko na siya ay madalas magdasal kasama ang kanyang ama at bago ang kanyang laban. Ating pakinggan at panoorin ang interview ng kanyang mga magulang. This is a team, Yes. and your parents, I mean, what you have done with this beautiful, amazing, phenomenal child is just something to behold. Congratulations to both of you as well. Thank you so much. We're so proud of her.
Ito ay isang napakahusay na paalala sa mga magulang na pinapayagan kayo ng ating Panginoong Diyos na palakihin ang inyong mga anak sa pag-aaruga at pagpapayo ng Panginoon ayon sa Efeso 6 verse 4. Ang biblikal na pananaw at responsibilidad ukol sa mga bata ay umuusbong mula sa aking palagay sa Efeso 6 verse 1 to 4 na nagsasabing, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay tama. Igalang ninyo ang inyong ama at inyong ina, at ang unang utos na may pangako na ito'y magiging mabuti para sa inyo at kayo ay mabubuhay ng matagal sa lupang ito. Mga ama, huwag ninyong inaaway ang inyong mga anak, kundi itaguyod ninyo sila sa disiplina at pagtuturo ng Panginoon. Ang aming layunin sa pagpapalaki ng mga anak ay itaguyod sila para sa kalulatian at karangalan ng Diyos, dahil sa totoo lang, ang ating mga anak ay hindi sa atin. Sila ay pag-aari ng Diyos at tayo lamang ay may tungkulin, responsibilidad at pribilehiyo bilang mga Kristiyanong magulang na ituro ang ating mga anak sa pinakadakilang katotohanang kilala ng sinuman at ang katotohanang nagbubuo sa kabuuang buhay natin. Ito ay may mas malalim na kahulugan sa atin kaysa sa anumang bagay sa mundo, kahit ang mahalagang pag-aari na ito ay isang malaking biyaya sa atin habang sinusubukan natin napunan ang pinakamalaking pangangailangan ng ating mga anak sa pamamagitan ng pagturo sa kanila tungkol sa pagkatao at gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ang dalawang video na ito upang malaman pa ng higit ang patungkol sa iba pang mga kabataang Kristiyano na nagtagumpay at tinatakot na ipahayag ang ating Panginoong Diyos sa publiko. Atin itong panoorin, mga kaibigan. So what's your secret? Are you Superman? No, ma'am. I'm far from it. I give all glory and honor to God, definitely. I thank my parents that are always supporting me and encouraging me. When everything else in my life felt uncertain, the only person that I could depend on to stay the same was Jesus. Mga taga-Roma 1 verse 16, hindi ko ikanihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Greko. Tunay nga mga kaibigan na sa mga panahon natin ngayon ay hindi na kinikilala ang ating Panginoong Diyos sa anumang sangay sa gobyerno at maging sa mga social media, lalong higit sa malalaking mga outlets ng media na tila baga allergy sila pag pinag-uusapan ang ating Panginoong Hesus. Ngunit saludo ako sa mga taong nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa publiko na hindi nila ikinahihiya ang ating Panginoong Jesucristo, na katulad ng ginawa ni Apostol Pablo na kanyang inihayag sa madla kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, sasabihin ko sa iyo, siya ang ating buhay, siya ang magliligtas sa iyo sa hinaharap na dilubyo, at siya ang nagligtas sa iyo sa ating mga kasalanan palayo sa impyerno. Purihin ang ating Panginoong Diyos dahil siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan na may punong-puno ng kagalakan. Ang tanong ay, gusto mo bang sumunod sa ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-aalaga sa amin, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagpapaalala na huwag po namin ikahiya ang iyong pong banal na pangalan sa publiko, sapagkat ito po ang patunay na kami po, Panginoon, ay nagkakaroon ng sakses sa aming buhay. Hindi dahil sa aming katangian, kundi dahil po, Panginoon, sa inyo pong biyaya at sa inyo pong pagmamahal sa amin. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at tulungan kami na maipahayag ang kadakilaan mo sa buong mundo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.